Importante kayo nga masabtan nato atong vision. Amen? Kay daghang kayo nga nagadto sa church, no? Wa na sila kabalo sa ilang ginabuhat. Okay? Daghang kayo wa kabalo nganong naa sila sa church. Nganong kinahanglan sila mag-outreach, nganong kinahanglan sila mag-evangelize. Kinahanglan na masabtan nato ang vision kay basin mo abot ang panahon, wa na ta kabalo sa atong ginabuhat. Okay? Mahimo na tang traditional. Okay? Kanang word nga traditional faith, gibuhat nato kay mauna may naandan. Ang parental faith, gibuhat nato kay mao may gitudlo sa ginikanan. Ang traditional faith, gibuhat nato kay mauna may gibuhat sa kasagaran. Unya, wa na takabalo sa atong ginabuhat. Muna ang purpose nato ni nga dapat magtuon kita nya makakatunta kita mismo mag-discover sa plano sa Ginoo sa atong life. Gusto ba niyo ma-discover ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. Discover ginato na, no? Nahinumdum ko atong storya sa unggoy, no? Dako mo kayong amen Pastor Tony. Hallelujah. Na-experiment, no? Nga naitulo ka buk unggoy gibutang sa kanang clear glass nga kulungan. Unya dito sa tunga na ay poste dito, unya sa ibabaw sa poste na ay labas kayong mga saging. Unya gibutangan nila tulo ka buk unggoy, ilang gitagag experiment unsay mahitabo. Okay? Inigsaka sa unggoy dito saging, ilang yabaan og bugnaw kayong tubig nga nay ice. Every time katong tulo ka unggoy maglumbaan ay sila saka dito sa ibabaw saging, makatilaw gid sila bugnaw kayong ice. Kada saka nila, layabaan gid silang tubig. So, ang nahitabo, sugod adto, nagsige na silang tanaw saging, pero di na sila musaka. So, wala na may nahitabo. Ang ilang sunod experiment, gibutangan na po nila tulo ka buok dugang unggoy. Pagbutang sa tulo ka buok unggoy, lumbaan na po silang saka dito sa ibabaw sa basket nga na ibabaw sa poste. Yabaan na po silang tubig. Yabaan na po silang tubig. Every time katong tulog ka unggoy mo attempt, pagsaka, na po sila tubig. So, nagunahuna sila, di na kumusaka, diha kay naibugnaw kayong tubig. So, wala na yung musaka sa saging. Nagdugang na po sila tulo ka buk unggoy. Gisudlan na po nila unggoy, tulo ka buk unggoy. Inig-aksyog saka sa unggoy. Ang katong tulo nga na ikaduha nga gikan sa naguna, ilang birahon tong musaka. Aron dili na pasakon, tingala po tong tulong, anong di man ipasakon? Nga na saging sa ibabaw. No? Every time tong bagong tulo ka unggoy, no? Pag musaka sila, birahon sa tulo ka buk unggoy. So, niabot ang time, di na sila manaka kay, nganong birahon mo sila aning mga unggoyan. So, wa na musaka, kay pugnan man siya. Gidungagan na po nila tulo ka buk unggoy. Tagana ng unggoy. Pagdugang sa tulo na po ka buk unggoy, no? Every time musaka na po tong tulo ka buk unggoy, kay kwaon ang saging, katong wa katilaw og bugnawng tubig, ila na pong birahon tong katong unggoy nga bag-ong gibutang, para di gid kasaka. So, naglibog na po ning bag-ong tulungan, anong birahon mo gyud mi? Nya kani pong tulong nga wa gid kasaka, ila pong ginabira wa po sila kabalo nga unsay naa dito. Namira sila bisag wa sila kabalo nga, no? Okay? So, ang nahitabo, ang ikatulong henerasyon nga unggoy nga wa katilaw og bugnang tubig, nagtabang pud sila pamira nga di makasaka pero wa sila kahibalo. Ang result sa maong experiment panghigala, murag nakuha ag application sa tua, sometimes ginabuhat nato, wa ta kabalo nganong ginabuhat nato. Wa ta kabalo ba nganong naata nga nagsimba ta, nganong naata dinhi, nganong ga-outreach ta. Wa lang mo kahibalo. Namuhat lang mo, so wa nyo kabalo nganong namuhat mo. Sumuna nganong dapat mag-attend ta sa atong adult Sunday school. Para di ta mamira ba, murag mga unggoy ba, sige tag kanang pamira, wa ta kabalo nganong gibuhat ani. Dapat kabalo ta nganong ato ning ginabuhat. Amen?
Alala, sige lang, di manunta mga unggoy. Okay, Proverbs 29:18, ato ning gamay paglantaw kay tapuso nato ni. Ang ginatagaan bayag value sa Ginoo is kabalo ka nganong imong gibuhat. Ingon sa pulong sa Ginoo, whether you eat or you drink. Imagine mo na, bisan good, mupalit lang ko kaning snowbird o white rabbit, sa bisan white rabbit lang na, inigsoon ako sa baba, mingon pagugog, thank you Lord. No? Kay kabalo ko sa akong gibuhat. Amen? Whether you eat or you drink, do it for the glory of God. Lahi kayo ang kinabuhi, nga kabalo ka sa imong gibuhat, nganong gibuhat nimo na. Kay kung wa ka kabalo, nganong gibuhat nimo na, in other words, nabilong ka sa traditional faith. Ang faith nga imong gibitbit is not a saving faith. It's not a biblical faith. It's a traditional faith. So ginabreak na to ang traditional faith diri sa church. Because God works in the atmosphere of faith. Dapat na ay faith. Ingon gud ang Ginoo, bisan lang mustard seed sa imong faith, makahimo sa dagkong butang. Ang problema kay ang faith nga atong gibitbit is a traditional faith, dili na saving faith. So dapat magtuon gyud ta nganong ginabuhat nato. Nganong nagbuhat ta ani kay para ang atong ginabuhat pleasing diha sa Ginoo. Now Proverbs 29:18, no? Where there is no vision, the people perish. Atong gisgutan unsa ka importante ang vision, unsa ka importante ang pananawon. Ang perish dahil sa Hebrew, it means cast off, restraint, or loss of discipline or loss of self-control. In other words, pag mawad na kag self-control, mahimo kang wild. Wala kay direksyon, mura kag manok nga naputlag ulo ba? Bisag asa lang padulong, kay wala may vision. Putlan ni mong ulo ang manok, wa na kay nakita. Ano? Pataka na kag dagan. Mo nagingon nga, cast off restraint, it means loss of self-control. Pag ang church walay vision, mura na siya wild. Muna mapansin ninyo ang daghang mga church karon, no? Let it be, di ta mapariha ana, di lang itugot sa Ginoo. Kay tungod sa pagdagan sa mga coming generation, pagsunod ang anak sa anak, pagkawala sa original nga pastor, mupuling ikaduhang pastor, mupuli ang sunod nga pastor, no? Nawala na ang tinuod nga vision, nawala na ang panlantaw, nawala na ang pananawon, nahimong wild. Wala na direction, wala na disiplina. Ang immorality ginatolerate na sa church. No, ang mga musician wala na self-discipline, wala na gi-impose ang righteousness nga gi-preach ni Pastor Frank a few services, no? Nga wala na gitawag na to kanang baruganan. Bisag kinsa na lang ibutang sa stage, bisag kinsa na lang ang pwedeng makawali, it's because wala na vision. Okay? So, a church without a vision is a church nga nag-loss sayang discipline. Okay? Sa company, nagkinahanglan gina siya o gitawag na to vision. Mubitaw nang naigitawag nga mission, vision statement. In every company, community, organization, or a church, nagkinahanglan gid siya og vision, nagkinahanglan siya mata. Tanawon niyo ng tao nga nabuta. Okay? Probably nagka-glaucoma. Kanang glaucoma is mao na siya ang disease nga padulong magkawala ang imong pananawon. Pag mawala na imong pananawon, manghigala, dili nakakalakaw straight, di nakaka-go straight. Ang imong kinabuhi, magkapakapa na lang. Ang imong lihok, limited. Ang imong destination is limited. Ang imong plan is limited. Ingnana ang church pag walay vision. Nga once ang church na vision, na mahimo siyang ma-organize and mahimong simplify, mahimong simple ang church, mahimong simple ang imong life. Kaya nga naman, wala na makahuna-hunaon lain, nakafocus ka sa imong goal. Okay? Nakafocus ka sa imong goal. Mag-unsa na lang ng basketball nga walay ring, daghang kikag exhibition nga mahitabo. Pero once, pag ang basketball na ay ring, ang isa na lang ang imong goal. Di lang ka kutob sa dribble, kundi makaigo ka sa points. The same with sa ato ang life.
Once na kay goal, 10 years from now, unsa ka ko? Sige daw, hunaw-naa daw. 15 years from now, unsa na ka? Asa na ka? 20 years from now, napabaka ka diri? Okay? So once makabalo ka sa purpose sa imong life, then, muna na siya ang birth of the vision. Pag makabalo ka unsay purpose, masabtan nimo ang purpose sa life, then magkaroon kag vision. Okay? So importante jud kayong masabtan nato nganong ginabuhat nato ang atong ginabuhat karon. Okay? So ang most powerful force on earth according sa Proverbs 29:18 is the power of vision. Okay? Nay duha ka klaseng vision, private vision and corporate vision given by God. Ang corporate vision is given to a person to be fulfilled by people. Example, si Moses. Kitagaan sa Ginoo si Moses og vision, pero to fulfill that vision, he needs a team. Okay? Nakinahanglan siya o group of people to fulfill the vision. Okay? Si Paul, sa dihang gitagaan sa Ginoo og vision, kauban niya si Barnabas, kauban niya si Silas, no? Nakinahanglan sa team para ma-fulfill ang vision. Si Jesus Christ, gitagaan siya vision, o para ma-fulfill niya, ma-reach ang kalibutan, he cannot do it alone, no? Nagkinahanglan siya og team. No? Kita nga church is naatay gitawag corporate vision. Lahi tong personal vision, lahi po tong corporate vision. Ang Victory Chapel nag-operate by a corporate vision. Tungod sa usa ka tawo nga nagkaroog vision, from Pastor Raymond Mitchell, napasa kay Pastor Mark, napasa kay Pastor Frank, ug karon napasa sa mga 250 churches na to sa Tibok Mindanao, na fulfill na to ang purpose ug ang plan sa Ginoo because of the one man nakabaton og vision, and we are part of the team para ma-fulfill ang vision. So inana manghigala nganong naata diri, we are supporting the vision of the church. Naata diri og gisuportaan nato ang pananawon sa church. So muna ang kasabutan manghigala nga importante kaayo nga ang church na ay vision. Kung nakaso sa ka church, pangutan-on nimo ang church nga imong nasudlan unsay vision sa church. Ug dapat ilang i-materialize, i-actualize. Kay kung ang church walay vision, wa gyud nay padulngan. Ang imo lang nahibaluan, magkadugay, magkadako ang simbahan. Ang vision naa na lang sa building, pero wala sa plano sa Ginoo. Okay? So, ingnana. So, balik ko na ko sa mga wa nakahibalo, mao ni ang vision sa ato ang church. Evangelism, ato na nang nahisgutan, discipleship, then church planting, mao ni atong subject karon, and then self-support. No, next meeting, atong isgutan ng word self-support. Kay diri sa self-support, daghang na-stumble ani. Gusto na ko ipaibalo sa inyo, ha? Ang subject na to next meeting is self-support. Daghang wa nakasabot ani, pareha sa unggoy. No? Wa sila kabalo nga, no? Dapat kabaluta nga ang vision sa atong church is self-support, i-release. Ug daghang nawala diri sa church tungod sa word nga self-support. Daghang wa naga-tithes, wa naga-support niini nga church tungod sa vision nga self-support. Self-support is one of our vision. So dapat masabtan po ni nato. Next meeting na ata magsayo ta dapat. Now, matuta sa highlights karon mga igala. Ang calling sa Ginoo sa tong life nganong nakinahanglan tag mag-church plant, it's because ang uban sa tuwa diri nay panawagan ang Ginoo. Ug ang imong panawagan, matud pa, maabot ang time, ma-overripe, pwede nang mawala. Pwedeng mawala ang imong desire. Once na kay desire, kinahanglan na siya mangigala, ibutang into actual. Ang imong desire, kay mo na ang time nga ginatawag ka sa Ginoo. And mo nang natin gitawag self-support. Because the devil cannot kill our destiny, but he can kill our desire. Sumuabot ang time ang igala nga ang imong desire para sa Ginoo mawala. Na ako'y mga attender sa una nga ang ilahang bana no dili na gusto ma-faithful kay basin mapastor. Karon niabot ang time nga ang bana nabalik sa bisyo. Nang hangyo na pud sa kuwa, pastor tabangi akong bana, palua pa pastor para mo balik. Nawala na ang iyang vision.
sayang kayo. Nasabtan ba ko ninyo? Ginapugnan sa asawa nga dili mag-active sa church. Ginapugnan sa asawa nga magsigig apil og outreach. Ginapugnan sa asawa nga ayaw ni buhata, ayaw na buhata. Sa tanto niyang pugong-pugong, no, as human as we are, ma-fall man gyud ang tao. Niabot ang time nga nabalik sa barkada ang maong bana. Nanghangi na po ng asawa, Pastor, paloa pa akong bana, Pastor. Kaya ron mubalik siya sa Ginoo. So makita nimo manghigala nga nawala na ang iyang desire. Ubano na kog outreach, wala na, human na. Nawala iyang desire. Manang iyong ko nga the devil cannot kill our destiny, but he can kill our desire. Kay di man niya kayang patyon ang plano sa Ginoo sa imong life, na patyon niya ang imong tinguha. So mo na manghigala, nganong importante kayo ang church planting, kay naidaghan sa tuadri ngang ilang desire hinug na. Amen? Hinug na. So, ilang desire, suportaan sa tuang Mother Church. Now, si Paul, tanaw na to, Acts chapter 13, sa verse 1, adunay group of prophets and teachers na nagkatigom dito ang usa ka simbahan, no, sa church sa Antioch. Now, tanawan ninyo ang calling sa Ginoo. Sa verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting. Okay? Ugma, mag-fasting ta. Ang atong fasting Monday to Wednesday. Mo niyang gibuhat sa New Testament church. Okay? Join mo ugma. While they were worshiping the Lord and fasting, lami kayo. So makita nimo how God operates. Samtang ga-worship sila, gadayig sila, nagpuasa sila, because they fast and they worship the Lord. Now, take note sa verse 2. And the Holy Spirit said, tungod sa atmosphere of praise, o hunger diya sa Ginoo, ingon ang Holy Spirit, set apart for me. Kita ninyo? Barnabas and Saul. Now, kaniwa ni labot sa 12. Wa ni na-appeal sa 12 disciples. Mura po ni kita. Nga once mapadayon lang ta, join ta sa worshiping, mo join ta sa fasting, pwede nga ang Holy Spirit na ibuhaton sa tuang life. Ingon diri, iset apart, ilahi si Barnabas o si Saul for the work to which I have called them. Nakita ninyo nga ang calling sa Ginoo kang Barnabas o kang Saul is personal. Individual. Ang Ginoo na mulong sa kinabuhi ni Barnabas o ni Paul. Nga kaning mga tawhana is na ako'y special work, na ako'y assignment. Iset apart sila because I have called them. Ako, regular lamang kong ga-attend sa una. But at one time, ang Ginoo nag-deal sa ko ang heart nga na ako'y special calling. Di ni mo na matagnaan. Ang uban, after 8 years. Ang uban, after 10 years. Ang uban, basin diri lang gyud kaibutang sa Ginoo. Dili, tanan. But the main thing is that as you continue to worship and be a part of the church, mura ingon ang Ginoo, I have called them. So naay mga tao diri sa church nga naay panawagan ang Ginoo sa ilang life. Amen? Murag nahadlok man mo amen kay basig, no? Naay panawagan ang Ginoo sa inyong life. And we don't know when. O kung na may panawagan ang Ginoo sa inyong life, then, unsay purpose? Hangtod sa hangtod, diri na lang ka. Ang imong panawagan, mora niya akong calling. Sultian ta ka, pwedeng kawaton ang imong desire. Mo nang natay church planting, suportaan ang imong desire. Amen. So, hallelujah. So, ang nahitabo, so after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Makita ninyo? Tungod sa calling sa Ginoo kang Barnabas o kang Saul, gi-release sila. Gi-launch out sila. Nga in their calling, wala nagpasabot nga kung gitawag ka sa Ginoo, diha na lang kakutob. Na ay special assignment ang Ginoo sa tua. Kung makita ninyo, they sent them off. Gi-launch out sila. Gi-release sila
para sila maka-expand pa according sa panawagan sa Ginoo. So, dili man siguro tanan, pero the Bible clearly nagpakita sa tua that when we are part of the church, worshiping the Lord, praying and fasting, ang Ginoo pwedeng moingon sa imo set apart. Lahiun ako ni, lahi ni sa commitment. Okay? Pag ang pastor muduol sa imo kay naa siya nakita nga lahi sa imo Amen? Di man po pwede kanya duulan sa isa ka bulan kay isa ra kang pakita. So naa siya nakita nga lahi sa imo Okay? So makita nato mga higala nga mao nay purpose nganong naga-church planting ta because of that special call. Tungod sa special call. Okay? So bantayan nato ni mao ning isa sa dangerous diri sa church. Og sa tanang church. 2 Corinthians chapter 11 verse 3, the very common nga verse. But I fear, ingon si Paul, lest somehow, as the serpent deceived Eve, ako nang gibutang highlights, gi-emphasize na ko na, serpent deceived Eve by his craftiness. Ang pagkalimbong kang Eva, gi-compare man gyud ang church babae. Okay? Balikon ako, ang lalaki, ang husband, mao si Jesus Christ, ang babae, ang church. Gi-compare ang church sa babae, pangasawunon. Nga kung ang bitin daw, giilad si Eva, muna hadlok para sa tuong tanan. As the serpent deceived Eve, in what way? By his craftiness. Kanang word nga craftiness is skillful, master in tricks. Ang yawa, sukad-sukad, wala pa nag-upgrade sa iyahang tricks. Ang pinaka-powerful tool sa yawa, unsa man? Deception. Wa pa mausab ang iyang trick. Sukad pa sa unang panahon. Gikan sa garden sa Eden, hangtod karon ang trick sa yawa, wa pa gihapon ma-upgrade. Effective gihapon ang most powerful tool, deception. So, makita na to diri no, deceive. Iyang gi-deceive, iyang gilimbungan, iyang giilad. In what way? Pinaagi sa iyang master tricks. Deception. So your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Now, highlights na to ng word nga deception. Kay ang church, pwedeng ma-deceive. Pwede nga ikaw sa usa kay gayon, nay panawagan. Pwede sa usa kay gayon ang Ginoo nakigdeal sa imuha. Pwede sa usa kay gayon ang Ginoo nagbutang og burden sa imuha kanang kabugaton gani sa kalag. Maluoy ka nga namatay siya wa kadawat sa Ginoo. Pwede na sa usa kay gayon, but because of the devil's deception, karon wala na nga burden. Karon wala na nga feeling. Wala na nga hunger nga magamit ka sa Ginoo. Sa una gusto kang gamiton sa Ginoo, pero karon wala na. Ang uban sa tuwa, muduol sa altar, maghilak pa. Ang uban sa tuwa, mag-take note pa. Ang uban sa tuwa, magpalit og brand new nga Bible. Grabe ang iyong fire, ang imong hunger. Ang uban sa tuwa, nangandoy, unsa na lang no kung mamastur ko? Unsa na lang no kung gamiton ko ani? Unsa na lang kung na ako sa full-time ministry? Pero maabot ang panahon nga because of Satan's craftiness, kanang iyang kahawd, iyang trick, Managiyon ko, he cannot kill your destiny, but he can kill your desire. Pag mawala ng imong desire, muna yung si Paul, nahadlok ko na. Now, padayon ta, muna ni ang result. Because deception is Satan's greatest weapon, muna ang stroke ni Satanas. 2 Corinthians 11 verse 2, nga gisgutan na to ganina. Now, sa Ephesians 6:11, ingon si Paul, no, nga, put on the whole armor of God. For what reason? Ingon dito sa verse 11, because of the devil's schemes, tricks, sa iyang mga strokes, sa iyang mga styles, deception. And because of that, paminawan nyo na, Satan will not get you to bad things, but to get you to good things, but not the right thing. Sabton tani.
Ang yawa karong panahon na, di kanya pugan sa pagbuhat og tama. Tinuod, makabuhat kag tama, mabita nang gitawag deception, tama man akong gibuhat. Ang word nga deception, tama lagi, pero di man na mao ang gipabuhat sa Ginoo. Kuha ba ko ninyo? Pwede nga ang church, tama. May mali sa church. Ang magsimba, tama. Walay mali sa magsimba. Muna, ang yawa is dili anti-religion. Ang yawa, dili anti-fellowship. Ang yawa is pro-fellowship. Buhata lang, pero ayog buhata ang kabubuton sa Ginoo. That is Matthew chapter 7. No? Nga, doing the will of God is i-reject. So, but pasabot, nga pwede day gahapon tang ilaron sa yawa. Pwede nga ang church ilaron sa yawa. Pwede kang mag-create og church nga inilad sa yawa. Pwede na. Pwede ka mag-create og pundok nga ang pundok giilad sa yawa. Pwede kayo na. O pwede po ni nga church, murag Diyos noon, murag dagway na Ginoo, pero pwede ka po ning ilaron sa yawa. In what way? By doing the good thing, but not the right thing. Nagbuhat ag tama, pero di na maong gipabuhat sa Ginoo. Ang instruction sa Ginoo, go. Make disciples. So daghang church nga nagbuhat og maayong butang pero di na mao ang tama. Pag ang church walay discipleship, pag ang church walay church planting, balikon ako, church planting is God's will. Pag nabilong ka sa usa ka church nga wala naga-church plant, that church is doing the good thing, but he is not doing the right thing. Kaya instruction sa Ginoo, and to all nation, and preach the gospel. How come a solo church makapreach sa gospel nga ang ilang gi-reach out is puro in-reach, puro up-reach, walay outreach. So muna mangigal, gi-emphasize na ko ni, nganong kinahanglan natong mag-church plant dinhi. Hapit na ang atong conference. Every 6 months, naga-church planta. Nganong naga-church planta? Because this is the right thing. Mauning instruction sa Ginoo. Dili paigo nga ma-save lang ta. Dili paigo nga ma-enjoy na to ang security nga gikan sa Ginoo. It's only an introduction. Gidala ka sa Ginoo diri kay gamiton ta sa Ginoo. Okay? So Proverbs chapter 14 verse 12, matud pa sa wisdom ni Solomon from God, there is a way that seems right. Murag tama. No? Murag tama. Pero ang tumoy ni ana, ang ending ni ana, di ba? Ang bisyo sa sinugdanan, murag tama. Ang adultery, pagpanapaw sa sinugdanan, murag tama. Ang pagpanika sa negosyo sa sinugdanan, murag tama. Pero for sure, naman tayo gitawag, dead end. Tanan ni mong gibuhat na agi dead end. Nag-enjoy ka karon sa immorality, pero make sure, unsay dead end niya na. Now, ang church, pag walay vision, for sure, na ginay dead end. Okay? So, muna manghigala, nga dapat makabaluta ug makasabuta nganong gibuhat nato ni. Kay daghang mga ginabuhat ang tao nga murag tama. Diba? Matthew 7:13-14, gipredict na daan sa Ginoo. Sa lapad nga dalan o gamay nga dalan, mismo na ang Ginoo nag-ingon, iyan ang gitag na daan nga gamay ragyoy mo pili sa tama. Gamay ray andam mo bayad sa bili. Gamay lang ang andam mo limod. Gamay lang ang andam mo sacrifice. Ug ingon ang Biblia dito sa verse 13, pero dito sa lapad nga dalan, Matthew 7:13, daghan ganahan gyud anang lugar na komportable nga desisyon, komportable nga lugar, komportable nga padulnganan. Pero ang klaro dito, the end thereof is destruction. Ang tumoy sa maong dalan kalaglagan. So, mo na manghigala, no? Nga pwede day ang church malimbungan. Pwede ang church malimbungan. So, kung naatay mga baby church nga naminaw karon sa online, sa tanang baby church nga naminaw,
you have to goal. Dapat naa kay prayer sa Ginoo that God will raise up preacher, mga minister nga mag full-time ministry ug ihatag gyud na sa Ginoo because that is God's will. So mag-church plant gyud ta. Kung dili man ikaw ang ma-plant, at least part ka sa corporate vision. Apil ka sa katibuk-ang kalihukan nga mo support manghigala sa tuang gitawag vision. So the devil will get us to do good things but not the right thing that God has commanded us. Muna ingon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no? Nga for by grace you are saved not of good works. Nganong giingon mo dito, not of good works? Kay daghang mga tao nga wala sa Ginoo buutan na daan. Good works, mga maayo, buutan sila pero naturally good, dili biblically good. Kaya ang naturally good, buutan lang naturally. Ang biblically good, bisag unsa siya kadautan, once buhaton niya ang tama, nga gisulti sa Ginoo, that is biblically good. Kay gisulti man sa Ginoo, buhaton ko ni, mao na gina-consider sa Ginoo nga good. Kay ang kalibutan naay sariling good, pero ang Ginoo naay gitawag good. So ang gitawag sa Ginoo nga church nga good is doing the will of God. Naay vision nga church. So dapat makasabot ta. Dili ta pareha atong mga unggoy nga di na mangatkat. Ang ubang unggoy nga wa katilaw, sige pug pamira, birahon nila ang mga unggoy nga di kasaka. Nga naman, ambot, kigibira man ko sa una, bira po na ako ni ron. Muna, dagang kayong simbahan karon ba? Mura na pug mga unggoy, sige sila pamira, wa sila ka ba nganong ginabuhat na nila? So dapat kabaluta, nganong ginabuhat na to ni? Nganong natay conference, karon kasabot na mo nganong natay conference. Every 6 months, natay conference because of the vision of church planting. Amen? So manghigala, karong kabuntagon, deception is Satan's greatest weapon. Magbantay ta kay basin atong church malimbungan pod, basin kita malimbungan pod. Okay? Ephesians chapter 3 verse 20 lastly. Ingon din how now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. There is a power nga nagawork sa tuwa individually, and that is the work of the Holy Spirit. Because God wants to do what is inside of you more than you think. Dili ko para diha. No. More than you think, labaw pa sa imong giuna-huna. Exceedingly above all. Exceedingly above all. Labaw pa diha. Kung basahon nimo ang Jonah chapter 1, giun sa pagtawag si Jonah. Si Jonah, probinsyano. Probinsyano si Jonah, nagdako siya sa probinsya. Nya ang panawagan sa Ginoo, no, ang Nineveh is a great city. Gibutang gid sa Bible, no? Nineveh is a great city. Nya kuhaon lang niya ang probinsya, no? Lisod, mo ginang si Jonah ning adto sa Tarsius, ning likay siya kay para siya di ko pwede. Di ko angayan. Di ko para diha. Warang taga-bukid ko niya ibutang ko sa dako nga syudad. Mo na reason nganong si Jonah ning adto sa Tarsius kay para siya dili ko angayan. Pero more than that, para sa Ginoo, naay panawagan ang Ginoo, labaw pa sa imong kapasidad. Okay? More than able to do exceedingly and abundantly above all. Labaw pa sa imong kayang masabtan. Kay naay Holy Spirit nga naa sa imuha, once naay panawagan ang Ginoo sa imuha. So kana lang manghigala akong i-share sa inyo karon nga gusto nako mahipaybalo sa inyo this is the church where you belong and be a part of the vision of the church. Gusto ba ta mong part sa vision sa church? Amen. Dalay ko ng Diyos. Palakpakan na to itong buhi nga Diyos. Amen. O manindog ta.